So yun mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong pagiging mahusay, ito pong pagiging magaling na Pangulo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bakit ko po nasabi? Alam niyo mga kababayan, itong mga nakaraang buwan, araw, linggo o sa mga lumipas na oras, napakarami pong mga DDS o maging ang mga Duterte ay gusto nilang gamitin yung issue tungkol sa pagtaas po ng gasolina. At dahil sa pagtaas ng gasolina, gusto nilang sirain ang pangalan ng ating mahal na Pangulo at gusto nilang sabihin pulpol, inutil, walang silbing Pangulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, ganun pa man, hinayaan po yan ng ating mahal na Pangulo at hindi po niya pinansin yung paninira ng mga Duterte na nakasanayan na nila, no? Na kung saan dyan sila magaling ang manira pero yung buhay nila mas sira, no? Ngayon, sa nangyari pong ito, marami pong mga DDS ang napahiya. Lalong-lalo na itong mga Duterte na kung saan mahilig manira pero kahiya-hiya naman yung kanilang mga gawa. Nito mga nakarang araw, kung di ako nagkakamali kahapon o nakarang araw lang, ay kinumpirma po na ang barko ng Pilipinas ay pwede nang makadaan at hindi haharangin ng bansang Iran, na kung saan ay back to normal. Alam niyo kung bakit nangyari yon? Dahil po sa pagiging magalang, pagiging makatao, makadiyos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So sa madaling salita, nagamit niya yung kanyang katalinuhan, nagamit niya yung kanyang pagiging kalmado para pakalmahin o para hindi madamay ang Pilipinas sa away ng ilang mga kilalang bansa, no? Dito po sa ating mundo. Ngayon, sigurado ko na nagngingit-ngit sa galit itong mga Duterte dahil siyempre inaasahan kasi nila mga kababayan na itong pagtaas nga ng gasolina ang pwede nilang isa sa mga magagamit nila para sirain po ang administrasyong Marcos. Pero hindi po sila nagtagumpay. Dahil unang-una, hindi naman po hahayaan din ng Diyos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil alam naman natin na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ay talagang napakalapit po sa paanan ng Panginoon. Malayong-malayo po sa mga Duterte na kung saan ang mga Duterte po ay mortal na kalaban po ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil itong mga Duterte umaasta na parang mga Diyos, no? Kaya sila po ang pinakamortal na kalaban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil itong mga Duterteng ito, minumura lang po ang Diyos. At hindi sila naniniwalang may Diyos. Kaya nga sa bawat paninira po nitong mga Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., palagi po nandyan sa likuran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ating dakilang ama. Upang siya po ay alalayan, upang siya po ay bigyan ng lakas, upang siya po ay bigyan ng katalinuhan, at magawa niya o magampanan niya yung kanyang trabaho o gampanin o tungkulin bilang isang ama ng bansang ito. Kaya sa bawat tagumpay po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking kasiraan naman po ito para sa mga Duterte na naninira po sa administrasyong Marcos. Ngayon, naniniwala din ako na hindi lamang ang mga Duterte ang masisira dito. Pati yung mga ulupong, mga aso, mga utusan, mga bayaran, lalong-lalo na yung mga vlogger na puro fake news ang ginagawa, silang lahat po ngayon ay nanggagalaiti. So sa mga kababayan natin, kung ano man ang nangyari, kung sakaling tumaas man ng biglaan, ito pong gasolina dito sa ating bansa, hindi po kagustuhan ni PBBM yan. At ni minsan hindi niya pinangarap na mangyari yan. Kaya ituring po natin na ang nangyayaring ito sa ating bansa ay isang pagsubok para sa lahat ng mga Pilipino. Isang pagsubok na kung saan ay madali nating malulutas kung tayo pong lahat ay nagkakaisa sa ating panalangin, sa ating dedikasyon, sa ating pangarap, wag po tayong tumulad sa mga Duterte.
na imbis na makatulong sa ating gobyerno, sila po ay nagiging mortal na kalaban ng ating gobyerno. Dahil ang kanila pong mga ugali ay talagang ugaling, alam nyo na, ugaling mga sadista, ugaling mga komunista, mga ugaling bandido, mga ugaling kriminal, mga ugaling hindi maintindihan kung saan galing mental ng galing. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, ang mensahe ko lang din sa mga Duterte, sana, kung maninira kayo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., siguraduhin naman ninyo na kumbaga sa boxing, kapag kayo ay inapercut ninyo yung isang tao, siguraduhin nyo na hindi na makakaganti pa o hindi na makakatayo pa, dahil pag nakatayo yan, may chance yan na kayo ay patumbahin. So yan ang nangyayari ngayon sa mga Duterte, sa paninirang ginagawa nila, sa kanilang mga ginagawang mga fake news. Ngayon, kayo naman ang nasisira sa katotohanan at sinasampal ng katotohanan na yung sinasabi ninyong weak leader ay isang taong kinikilala, pinagbibigyan, minamahal, maging ng ibang mga lahi. Kaya pasalamat tayo dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ang ating naging Pangulo, dahil kung si Sara Duterte po ang ating naging Pangulo, malamang baka imbis na papasukin o pagbigyan ng bansa na makapasok yung mga barko, dahil sa utak galunggong nitong ni Sara, baka kahit matanaw lang ng Iran ang barko natin, baka tirahin na. Alam naman natin ugali ng mga yan, di ba? Laging wala sa sarili. Paano ba namang hindi mawawala sa sarili? Laging nagsasarili at laging kumakain ng hindi dapat kainin, sumisinghot ng hindi dapat singhutin. Alam niyo na ibig sabihin ko, mga minamahal ko mga kababayan, kaya palaging bangag. Kaya sabi nga ni Kaper Silapid, baliktarin lang ninyo yung sinasabi ng mga Duterte at yan ang katotohanan. Ngayon, sinasabi nilang bangag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., baliktarin lang po natin. Yung mga nagsasabing ito, sila po ang tunay na bangag. At kitang-kita naman po sa kanilang mga gawa, yung kanilang mga sinasabi na sila po talaga ay mga bangag, no? So, kung nabubuhay lamang po si Kaper Silapid ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, malamang talagang magngingit-ngit sa galit itong mga Duterte. Talagang alam naman natin kung papaano po maglatag ng kanyang mensahe si dating o butihin nating kapatid ni Kaper Silapid. Pero ganoon pa man, bagamat hindi ko kaya yung kanyang ginagawa, bagamat hindi ko siya pwedeng abutin, hindi ko pwedeng pantayan, pero sinisikap natin na kahit papaano ay magampanan natin o masabi natin yung mensahe na pwedeng masabi ni Kaper Silapid kung siya man po ay nabubuhay ngayon. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, wag na po kayong mag-alala tulad ng sinasabi ko, dahil ang ating pong presyo ng ating gasolina ay unti-unti po yang babalik sa normal. Kung siya po ay naging 100 ngayon, baka bumalik na po yan sa dating presyo niya na 67, 65, ganon. So wag po nating isipin na ating Pangulo ay walang kwenta, dahil lahat naman po ng ginagawa nating Pangulo ay para po sa ating bansa. So muli po ulit po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.